A romance novel by Virginia Casimiro. Puso ko'y sinugatan mo. Umibig sa maganda ngunit mahirap na si Rina, ang milyonaryong si Rommel, at sila ay nagpakasal sa matinding dalamhati ng kanyang boyfriend na si Arman. Nawala si Rommel at nang bumalik ay may asawa na at gustong kunin ang kanilang naging anak na Rina. Ano ang nangyari sa kasal ni Rina at Rommel? Ibigay kaya ni Rina ang kanyang anak? Paano na si Arman na tapat na umiibig kay Rina sa kabila naman nangyari sa kanya? Tunghayan po natin ang storyang ito na puno ng pag-unawa at pagmamahal. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong upload. I-like po at i-share ninyo ang videong ito. Maraming salamat po. Hindi na siya kinakabahan sa paglalakad dito, di tulad ng nasa AB Transit pa siya. Sa ganoong oras, marami pang tao sa kalye, mga galing sa eskwela o trabaho. Wala pa siyang nakitang nagiinuman sa mga tindahan. Pagdating ng bahay ay nakita niyang kumakain si Manny. Kain na, alok nito sa kanya. Tapos na ako, sabi ni Rina, sabay pasok naman sa kanyang silid. Nang lumabas ang dalaga ay wala na si Manny. Alam ni Rina na sa barkadahan na naman ang kanyang kapatid. Umupo siya sa mahabang bangko, hawak sa kamay ang isang English pocketbook na binili niya nang minsang magawi siya sa National Bookstore. Dati na siyang mahilig magbabasa ng English pocketbooks kahit noong nag-aaral pa lang siya. Dangan nga lamang at hindi niya kayang bumili dahil sa liit ng kinikita niya sa pagkukonduktora. Subalit ngayon na medyo nakakaluwag-luwag siya, ay nagagawa na niyang bilhin ang mga bagay na mapaglilibangan niya. Buhos na buhos ang loob niya sa pagbabasa, kaya hindi niya namalayan nang pumasok si Arman sa nakabukas na pintong hindi na isara ni Manny. Mukhang subsob kang mabuti sa iyong binabasa, bati ni Arman. Nagulat pa si Rina nang magtaas ng paningin. Nasa harapan niya ang nakangiting binata. Kako, mukhang buhos na buhos ang loob mo diyan sa hawak mo. Wika muli ni Arman. Maganda kasi, sabi ni Rina. Sige, magbasa ka na. Alis na lang ako para hindi ka maabala. Ani Arman na anyong lalabas ng pinto. Hindi na, saka ko na ito ipagpapatuloy basahin. Marami pa namang araw. Sabi ni Rina na binitawan na ang hawak na pocketbook at inilagay sa kanyang tabi. Saka umupo si Arman sa tabi ni Rina. May kaunting salo-salo bukas dahil sa pagtatapos namin ni Andrea. Ngayong tapos na akong auto mechanic ay naghahanap na ako ng trabaho. Pagbabalita pa ng binata. Biglang lumiwanag ang mukha ni Rina. Mabuti naman, anito. At saka nag-iipon ako para sa future natin. Natutuwang dugtong ni Arman. Gusto ko 4 ang maging anak natin. Natawa si Rina. Nahampas sa kamay si Arman. Ikaw talaga, ang aga pa para pag-usapan natin ang ganyang mga bagay, huy. Mga bata pa tayo. Di ba doon din naman ang punta ng relasyon natin? Matagal bago nakasagot ang dalaga. Oo nga, pero 20 na ako. Gusto ko pag edad ko ng 23 years pa, mag-asawa na ako. Putol ni Arman sa sinasabi ni Rina. Ay, ayoko pa. Di 21 na ako noon. Gusto ko 25 ako bago mag-asawa. Ayoko rin. Ang tanda ko na noon. Para 27 ka lang naman. Kahit na, agahan natin, pakasal tayo after 3 years. Ayoko mag-asawa agad. Sige na, masuyong pakiusap ni Arman. Sige na, sweetheart. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Naku ha, may pa-sweetheart ka pa ngayon. Kasi para nga mapapayag na kita. Ang kulit mo, naiinis na si Rina. Gusto ko na, patuloy na sa panunukso si Arman. Nakikita niya kasing napipikon na si Rina. Kung bakit naman kinasasabikan niya
Gayong biruin na naman ito. Lalo ng ayoko, padabog na sagot ni Rina, saka biglang tumayo. Kung gusto mo, pakasal ka sa lilong mo, mapilit mo, nandidilat ito. Pambihira, pag-aawayan ba natin ito? Parang tinalaban na rin ng pagkapikon si Arman. Ikaw ang nag-uumpisa mainit na sabi ni Rina. Simangot na simangot. Buti pa, umuwi na lang ako. Tumayo si Arman at lumabas ng pinto. Buti pa nga, nainis na bulong ni Rina. Kinuha ang pocketbook. Matapos umayos ng upo ay binuklat ito at muling nagbasa. Habang kumakain ng almusal si Rina kinabukasan, ay naririnig niya ang pagkakaingay sa kabilang bahay at kasabay na naamoy ang nilulutong pagkain. Tinanghali siya ng bangon ng umagang iyon. Napuyat siya sa pagbabasa ng pocketbook sa kahihintay kay Manny. Lasing na naman ito nang dumating kagabi. At ngayong umaga nang bumangon siya, wala na naman ito. Nakaalis na ng bahay. Muli niyang naalala ang pagtatalo nila kagabi ni Arman. Kung iisipin, ay walang kabagay-bagay yun, ngunit kailangan niyang panindigan ang kanyang sinasabi na hindi siya mag-aasawa hanggat wala siya sa edad ng 25. Gusto niyang itanim yun ni Arman sa isip nito. Para nang sa ganun, nagkakaintindihan sila. Ang sarap yata ng buhay ng isang dalaga, sabi pa niya sa sarili. Nang walang ano-ano ay bumukas ang pinto. Pumasok si Arman. Tuloy ang mahakbang sa kusina. Gising ka na pala. Anito, may dala itong mangkok ng pagkain. Inilapag sa ibabaw ng mesa. Napansin ni Rina na wala na ang bakas ng pagtatalo nila kagabi sa mukha nito. Marahil kinalimutan na kaya dapat ganun din ang gawin niya. Sino ba nga nagluluto sa inyo? Hanggang dito abot ang sarap ng amoy. Tanong ni Rina sabay alis ng takip sa mangkok na dala ni Arman. Sina Andrea at si Aling Shianing ang nagluluto. Nasa palengke si Nana at alam mo na, nagtitinda. Ipinabahala sa amin ang lahat. Tanghali na yun uuwi. Alam na rin na maraming namimili sa palengke kapag linggo at talagang hindi umuwi ng maaga si Aling Tindeng. Marami itong paninda kapag ganitong mga araw. Sorry kagabi ha. Hinging paumanhin ni Arman. Napangiti si Rina. Kalimutan na natin iyon. Alam mo, napag-isip-isip ko tama ka. Kaya payag na ako sa gusto mong edad ng pag-aasawa. Marami na siguro akong ipo noon. Seryosong wika ni Arman habang nanunood sa pagkain ni Rina. Walang kibo ang dalaga. Napansin ni Arman ubos na ang sopas na dala niya. Gusto mo pa, ikukuha pa kita. Tama na busog na ako Sabi ni Rina sabay iling. Tumayo siya at dinala sa lababo ang pinagkanan, saka hinugasan at ibinigay kay Arman ang mangkok. Pagkaligo ko ay lilipat ako sa inyo para tumulong. Baka maraming bisitang dumating. Blowout party niyo yata ito. Dagdag ni Rina. Kaunting salo-salo lang naman, nakangiting sagot ni Arman at lumabas na ng bahay. Nainip sa bahay si Rommel. Naisipang tawagan sa telepono ang kaibigang si Andy. Sinagot siya ng katulong, wala raw doon si Andy. Napailing si Rommel, naisip na matagal-tagal na ring hindi siya nakakalabas para mag-good time. Dati madalas siyang mag-attend ng party, malimit siyang may kasamang magagandang babae. Bagaman may limitasyon naman ang pakikipagmamutihan niya sa mga babae. Ngayon ay matagal nang hindi niya nararanasan ang totoong good time dahil nga sa kanyang puspusang pagre-review. Nainip talaga siya ng maoras na yon. Kahit na nga may napaglilibangan din naman siya sa bahay dahil may sarili siyang gym. Katatapos nga lang niyang mag-gym. Nakapaligo na rin siya at kaya niya tinatawagan si Andy ay para yayain itong magsadya sa kanila at nang makapaghuntahan sila sa harap ng isang bote ng Remy Martin. Nakapagpahanda na nga rin siya ng mapupulutan nilang dalawa. Ang siste, wala nga si Andy. Umayo sa pagkakaupo sa sofa si Rommel. Iniunat ang katawan, pahiga. Nakauna ng ulo sa dalawang braso, pumikit at nag-isip.
Naalala ang kanyang nobyang si Gretchen. Maganda ito, Miss Tiza. Kasalukuyan itong wala sa Pilipinas. Nagpunta ito ng London para doon mag-aral. Mas mayaman sa kanila ang pamilya nito. Matanda siya rito ng 2 taon. Sa tantiyan niya ay kasing edad lang ito ni Rina. Ipinagtapat sa kanya noon ni Gretchen na second boyfriend na siya. Ang una ay noong nasa high school pa lang ito. Nang malaman noon ng mama niya ang tungkol sa kanila ni Gretchen, ay hindi naman ito nagalit, bagkus ay natuwa pa nga. Bagamat nagsabing kailangang magtapos muna siya ng pag-aaral. Sariwa pa rin sa kanyang alaala nang inihatid pa niya si Gretchen sa airport at sabihin sa kanyang sa States na sila magkita kapag nagpunta siya roon para mag-aral. Noong una ay madalas silang magsulatan ni Gretchen. Ngunit dala marahil ng pagiging busy nilang pareho sa kanilang pag-aaral, ay dumalang na ang kanilang pagsusulatan hanggang sa mawala na sila ng komunikasyon. Pinangatawanan niyang hintayin na lang ang muling pagsulat ni Gretchen bago siya magpadala rin ng sulat. Subalit, nakalimutan na yata siya ng kanyang nobya. Dahil dito ay nakala niyang wala na siyang relasyon. Kalas na ang anumang ugnayan nilang dalawa. Napadilat si Romel matapos maalala ang yugtunyo ng kanyang buhay. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili kung may sakit o kirot siyang nararamdaman ngayong muli niyang naalala ang dating nobya. Ngunit wala. Wala siyang madama kahit katiting na sakit upang hinayang kaya sa kanilang naging relasyon. Napabuntong hininga ang binata. Minabuting manood muna ng Betamax at pagkatapos ay sunduin si Rina. Sabado at usually ay half day lang ang mga opisina. Yayain niya itong mag-lunch sa labas. Hindi inisip o inakala ni Rina na magkikita pa sila ni Romel. Akala niya ay huli na nilang pagkikita ang araw na kumain sila sa Jollibee. Nagulat pa siya nang sa paglabas niya sa elevator, sa ground floor ay lapitan siya ni Romel. Wala siyang alam na dahilan para puntahan siya nito. Hindi naman siya tinawagan man lang nito sa telepono tulad ng unang magsandya roon. Ang pagtataka ay nakaguhit sa mukha ni Rina na nahulaan agad ni Romel. Wala kasi akong magawa. Wala si Andy kaya ikaw ang naisip kong puntahan. Sinong Andy? Classmate at best friend ko. Nangiti si Rina. Ang girlfriend mo, bakit hindi siya ang pinuntahan mo? Loveless ako ngayon. Nagpahalatang hindi naniniwala si Rina na ikinatuwa ni Romel. Tulad ng dati, hawak siya nito sa bisig at inaalalayan patungo sa parking lot kung saan naroon ang sasakyan ng binata. Ilang sandali pa sakay na sila ng kotse. Saan mo gustong pumunta tayo? Tanong ni Romel habang papalabas na ng compound na kinaroroonan ng building ang sasakyan. Ikaw ang bahala, taga-aliw lang naman ako. Sa iyo natatawang sabi ni Rina. Napangiti si Romel sa tinura ng dalaga. Ibang-iba na ang Rinang kaharap niya ngayon. Marunong nang makipagbiruan. Hindi na ito ang Rinang una niyang nakilala na mailap at mahiyain. Malaki ang naitulong ng pagtatrabaho nito sa Makati. Naka-adjust na itong mabuti. Na-develop ng husto ang personality sa pananamit at pag-aayos ng sarili at pakikiharap sa tao. At nakikita niyang maganda itong magdala ng damit kahit alam niyang hindi mamahalin ang suot nito. Hindi na napapansin sa husay nitong magdala ng damit. Kung tutuusin kahit sa kanyang mga magulang ay hindi na niya ikakahiyang iharap si Rina. Napangiti si Romel sa isipang naglaro sa kanyang utak. Napalingon si Rina at nagtanong, "O bakit naman nakingiti ka ng walang dahilan?" Napatingin ang binata. Paano mo natiyak na walang dahilan? Naku ha, ano naman kaya yun wala naman tayong pinag-uusapang sukat mong ikatawa. Baka naman ako na ang pinagtatawanan mo. Umiling lang si Romel, sabay tapik sa kamay ni Rina na nakapatong sa mahita nito. Namasyal sila at kumain sa labas. At iyon ay nasundan pa ng maraming ulit. At is na si Rina sa malugar na kanilang pinupuntahan.
Malakas na itong humahalakhak sa mga nakakatawan niyang pagbibida. Ang kasiyahang nadarama ni Romel kapag kasama si Rina ay hindi niya nadama sa mga ex-girlfriend niya. Iba ang karisma ni Rina. Ang pagiging close ni Rina ang siyang kinatatakutan ngayon ni Romel. Lagi itong nasa kanyang isip araw at gabi. Parang hinahanap-hanap niya ito palagi. Gusto niyang lagi itong kasama. Sa parte ni Rina ay may peace of mind naman siya sa pagsama kay Romel. Itinuturing niya itong isang kaibigan, katulad din noon ni Arman, noong hindi pa nila pinag-uusapan ang tungkol sa kanilang mga damdamin, noong hindi pa niya ito nobyo. Ngayon ay wala rin sa isip niyang magkakagusto si Romel sa kanya dahil sa agwat ng kanilang kalagayan sa buhay. Langit at lupa, sabi nga. Sa kanilang pagiging close ay dumidistansya rin siya paminsan-minsan. Wala pa siyang alam sa family background ni Romel. Wala naman itong sinasabi sa kanya at ayaw naman niyang magtanong. Ayaw niyang mag-isip ito ng hindi maganda kung siya ay mag-uurirat. Isa pa, may nobyo na siya. Ito nga ang pagsama-sama niya ngayon kay Romel ay parang nakakaramdam na siya ng pagkakasala sa relasyon nila ni Arman. Hindi naman niya matatanggihan si Romel sa mga pagyayaya nito. Haywan ba niya? Pero parang hindi niya magagawang tanggihan ang bawat hilingin nito. Marahil dahil sa malaking tulong na nagawa nito sa kanya. Ang pag-uwi-uwi ni Rina ng masyadong gabi ay napupunanan ni Arman. Lagi siya sa bahay ng dalaga habang hinihintay niya ang araw ng pagsisimulan niya sa kanyang trabaho. May overtime ba kayo? Tanong ni Arman. Kararating lang ni Rina at nagpalit muna ito bago humarap sa kanya. Wala, sagot ni Rina. Bakit masyadong ginagabi ka ng uwi? Sinasamahan ko si Romel, diretsahang sagot ni Rina. Nagsalpukan ang dalawang kilay ni Arman. Sinasamahan saan? Titig na titig si Arman kay Rina, nakakunot pa ang noo. Sa kanyang mga lakad. Aba, hindi naman siya ang boss mo para samahan sa kanyang mga lakad. Wala ba siyang pwedeng isamang iba? Ang sabi niya, wala daw siyang magawa sa kanila dahil semestral break nila ngayon. Si Andy na classmate niya ay nasa Baguio naman kaya ako ang naisip niyang isama. Hindi naman ako makatanggi. Alam mo naman kung bakit. May tinatanaw akong utang na loob sa taong yun. Paliwanag ni Rina. At saan naman kayo nagpupunta? Parang isang investigador na nagtatanong sa suspect ang ginagawa ni Arman. Wala namang mali siya si Rina. Sinabi lahat ang mga lugar na pinupuntahan nila ni Romel. Lalong sumidhi ang lihim na daramang pagsiselos ni Arman. Nanunood kayo ng sine? Hindi, mabilis na sagot ng dalaga. Hindi siya nagyayaya roon. Tumahimik si Arman. Naibsan ang takot na kanyang nadarama. Base sa mga sinabi ni Rina, ay wala naman siyang dapat ipagselos. Ngunit may kaunti pa rin pagdududa sa kanyang kalooban. Kaya hindi na rin siya nakapagpigil, nagsalita na siya. Pero Rina, hindi ba ganda na nakita kayong laging magkasama ni Romel? Magkaibigan lang naman kami ni Romel. Binata siya at dalaga ako. Wala akong nakikitang masama kung sumama man ako sa kanya paminsan-minsan. Girlfriend kita, Rina. Wala kang karapatan na mag-entertain pa ng iba. Doon parang napikon si Rina. Subalit nagpigil lang ng damdamin. Ayaw niyang magkagalit sila ni Arman. Alam ko, inuulit ko sa iyo na hindi lumiligaw sa akin si Romel kaya wala kang dapat na alalahanin. Pagdidiin ni Rina. Kung bakit sa halip na masiyahan ay parang lalong naiinis si Arman. Lagi siyang talo sa diskusyonan nila ni Rina. Lagi itong may katwiran. Hindi na sila nagkaroon pa ng magandang pag-uusap. Aburidong nagpaalam si Arman kay Rina. Tumanggap ng telegrama si Arman. Pinagre-report siya sa ina-applyan niya trabaho. Simula nang magtrabaho si Arman ay hindi na siya nakapunta sa bahay ni Rina kahit sabihing nasa kabilang pinto lang ito. Maagang maaga kasi siyang umaalis at gabing-gabi siya dumarating.
Pagod na siya pagdating. At saka ayaw naman niyang gisingin pa si Rina na alam niyang natutulog na. Pagkakain ay natutulog na rin siya. Malaki tuloy ang kanyang ipinangangayat. Isang araw ay kinausap niya ang kanyang ina, si Aling Tinding. Nay, mabuti pa siguro ay mag-board na lang ako sa malapit sa trabaho ko. Ang layo naman kasi. Wala ka na bang makitang ibang trabaho na mas malapit dito? Swerte na nga ito, inay. Ang dami kong ina-applyan pero ito lang ang sumagot sa akin. Pagtitiyagaan ko muna ito para makakuha ng experience. Saka na lang ako lilipat sa iba. Hindi na nagawang tumanggi ng matanda. Alam niyang para sa kabutihan ng kanyang anak ang hinihiling nito. Lingguhang kung umuwi si Arman, kung minsan ay hindi pa. Hindi naman ito hinahanap na Rina. Alam kasi nitong may trabaho na si Arman dahil naibalita na sa kanya ni Andrea. Si Andrea ay nakakuha rin ng pwesto sa may highway, doon ito nagbukas ng beauty parlor. Bihira na rin magkaroon ng pagkakataong makapag-usap ang magkakaibigang sina Rina at Andrea dahil kahit linggo naroroon si Andrea sa shop nito. Kapag natitiempohan lamang na sila ay nakikita sa daan. Pati si Aling Tinding ay abala na rin sa pagtitinda nito sa palengke. Lubusan na talaga silang nawala ng komunikasyon sa isa't isa kahit sabihin pang magkadikit lang ang kanilang mga bahay.